pero di na ito ni mahibawan. Basin o dayong pagsalop sa adlaw may tabo ang pagdag-om. Atong nahibawan or atong nasayran nga kining ang bagyo nga si Jose mikunop, wala na. No, pero nailain nga tropical depression or low pressure area nga mutungha ambot og kanus akha na sila mo abot, no. Tambay lang mo sumala sa mga advice gikan mismo sa Pag-asa. Okay, sa tanang mga nabinog karon niya nasabta sa ato nga programa nga Nuda Veritas o ang ato nga programa inyo kining mabati gikan sa alas 2 ngadto sa alas 3 antak na sa kahaponon o magdawat ta sa inyong mga pangutana pinagi diri sa Facebook, modawat sa ta sa inyong pangutana pinagi sa suwat, no? O unsa magaling depende sa inyong ganahan o unsay inyong gusto kay kini di ba nato mabutan ang atong mga suki nga mga tigpaminaw kung magod ka budlay kayo na naon ka mga tanam mo pinagi sa Facebook, okay lang kung mubo, no? Pero kung taas nga ni sa kadupa problema kyod kana mang pagduot-duot sa ato nga cellphone, problema gigay na. So anyway, bukas ang atong Facebook para sa inyong mga pautana. Bukas po ang atong linya sa 0917-704-3210. Ako balik ko na 0917-704-3210. Okay? O may hapon sa atong mga diehard nga way paglubad ni Ma'am Elizabeth Basilgo didapita sa Lumbia. O, kumusta man mo? Kay baw ko nga lagiting ang kainit ni mga panahon so lisod, no? Kining maximize sa unsa nga mga landong atong malantawan diha sa atong kadaplinan. Kinahanglan og panahon nga makaamgo kita nga importante ang pagpananom sa kahoy. Oo. Bisag unsa nga kahoy, ayo lang ng kamunggay kay kanang kamunggay di man na maka-create og landong, maka-create no hinuon og away. Oh, labi na di ta mga tags kamunggay sa silingan. Okay, unsa man pod nga kini atong silingan mo'y magbuot magkutlo-kutlo sa kamunggay. Abi niya guway tao. Once gani makalantaw, uy naman di tao sa kusina kagalkal dito. Unya paigam-igam la yung katong tao na sa kusina. Una-una niya katong nanguha og kamunggay na may tao. Ay kini ngayo ko kamunggay pero gakutlo na. Unsa ba kada ka klase nga pagpangayo. So ayo na pag tanom na labi na kung daplin sa koral. Dugtong sa ay nakadungdong ko doon pangtana pila ka metros gikan sa daplin sa boundary perimeter line ang pagtanom. Kung kamunggay at least 2 metros to be safe, no? Kay araw nga dili siya makakabayo sa koral o mangayo sa salingsing, mangayo sa kamunggay kay mo nang lali sa ato mga silingan. So may hapon po ni Ma'am Faye Mundia dinapita sa Palas Mogon Bukidnon. Kay baw ko nga init kayo ang palibot sa pagkakaron. I hope nga steady lang mo diha. Palandong anindot karon nga lantaw na to ang atong mga mag-uuma. O kay bugna-bugna ang palibot, magdaro sila pananglitan. Na panahon nga iparelax nilang taod-taod ang baka or kabaw, so sila ang mag-relax. Ninigurasa dili pa ni panahon nga magaguna-guna mo kay labi-labi kainit ang panahon. So ako balikon nga bukas kita sa pangutana gikan ninyo. Ang mga pautana may kalabutan sa butang legal. In kasog doon na mo yung mga pautana lang mo, no? Kay paningkamutan ka na sa programang Nuda Veritas nga matubag. Mapasabot, ma-explain ka na diha ka ninyo. Okay? Sige. Natingala sigurong uban nato nga mga tigpaminaw nga. Unsa na nga gusto ko makadungog sa mga pautana kabayan sa yuta. Naaman po inangutana, may tungod sa yuta. Okay, kanito halos tanan yuta karon bisag kinsa naman ang mga panangad sa pautana. Pautana kabayan sa mga kaso nga kriminal, kabayan sa administrative nga mga kaso o kabayan sa sibil nga mga kaso. So in effect kung panalitan mo dangat ka ng mao nga pangutana di sa tang magduha-duha
pagtagad sa maong pangutana. Okay? Doon na tayo YouTube channel sa Nuda Veritas. I-type lang aron matultulan ninyo. Madungog ninyo ang ato ang kinatibukan nga programa. Makapili mo unsang topic niya ini. O pizza sab, ang pizza timan ninyo. Diha mismo i-type ang Nuda Veritas CDO. Akong balikon, Nuda Veritas CDO. Okay, pagtuplok ninyo diha, manglugwa dayon ang mga nagkalalaing topic sa atong discussion sa Nuda Veritas. So, pili lang mo, ha? O gihagoan yun na ni Jesse every time mahuman ang atong programa, i-post na niya diha, no? Kay aron nga kamo sa makausapa, mahimo makatultul, no? Sa mao nga kining YouTube channel. Okay, kadyo lang. Ako lang ni tagdon, no? O, si Kuan man ni, itong kaganin na sa pulso. Oo, si Bibit ba to? Ayang nickname. Oo, si Bibit. Si Malo or Bibit kaayaw pagara. Siya, good afternoon, Sir Frank. Watching you live. Nuda Veritas sa G103.9 Gold Radio FM watching from Balubal. Ay, salamat kayo, no? Na tay tigsunod additional kining tigsunod sa atong programa dinhi. Okay, salamat kayo kining Day. Thank you si Malo or si Bibet kay siya may nagsulti nga yang nickname si Bibet diha dapita sa Balubal. Oh. Pero diha init gyapon bisag naamos bungtod, no? Sige. Dito maglangan, unahon na to ang mga wala tayo kuan, wala tayo hearing karon o wala tayo kuan, na siguro hearing pero more on tawag na to mga manifestation niya dayon na maghangyo sila sa impeachment court nga isumon, no? O aprobahan magaling sa impeachment court ang may tungod sa tax records o ang AMLA or AMLAC, Anti-Money Laundering Council. Lugar, minus this one, wag sila ebidensya sa prosecution. Kung sa kini nga klase. Sige mo sila pasigarbo nga naan na ebidensya. Kanya di ay, wala. In fact, ang ilang mga resource person, si Matibag, si Atty. Lopez, gi-schedule nga karon i-examine siya, i-direct exam siya, pero wala. Oo. Dili ko no, madayon, i-dispense ko no, ang ilang presence karong adlaw. Kaya na ay mga rason nga sila rin nakahibalo. Pero kami, naapod may mga rason ngano nga ilaning gibuhat. No, muna nga, nalibre si Lopez. Nalibre po si Matibag. Maramang gyapon. Kaya kung si Matibag nga ito ipalingkod, ang mga pautan na mo lang yapon, gabalik-balik. Way pulos ba? Dili makatabang. Lugi ta. Lugi ta. Oo. Okay, atong isgutan, tataon na tang wa maka hiskot kabahin sa balaod sa pamuo or labor law. Okay? Mataas-taas kini itong paghiskot nini kay magsugod man ta sa uno, no? Unsa may sinugdanan nini, kung panalitan maghiskot ta og balaod sa pamuo, how can you be able and be classified as a worker, as an employee in that particular company kung di ka mag-apply? So mag-apply ka kayo, di ba? O kamo gadaminaw, di ba? Nahimo ka mong trabantis o sa kakumpanya, gumikan ka nag-apply mo. Pero unsa may proseso in accordance with the labor laws. Ato na siyang ayag-ayago na to mayo para masabtan ninyo. And this is for the benefit of those who remain to be unemployed up to this point in time. Kaya man tanan nato nakapang-empleo nini mga panahon na. Tinuod na, lisod ang pagpanarbaho. Malisod.
So ato imagine nun nga naatay usa ka kompanya, ha? Usa ka corporation. Alright. Unya ikaw gusto ka trabaho. Na is open nga kung gusto ka magtrabaho, magpreparar ka gyud sa imong mga papilis. Apil na ang imong application, imong mga attachment aron nga ang Human Resource Department makabasa o kinsa ka. Sabot nimo. Kay lisod makayo nga gusto kang mo trabaho. Nakagraduate ka na sa school. Okay. Unya ga suroy-suroy ka din sa atong syudad. Unfortunately, murag wa kay ma-applyan din sa syudad. Kay wa may mga establishment or mga business corporation nga gipangutang din sa ato sa dakbayan sa Cagayan de Oro. So let us always assume nga naay corporation. Okay. So daldala ka na og folder or envelope. To ang imong letter application, to ana ang imong biodata, to ana ang imong attachment including diploma or transcript of records. Di ba? So pagsulod nimo sa maong kompanya, agi ka mas gwardiya. Kaya mananghid ka na dayong guard kining palihog asa madapit ang aplayanan sa trabaho. Abot ipasabot sa Human Resource Department. Pagpatultol sa gwardiya. Kini nga steps is a requirement in hiring personnel or employee in that certain company. Kay nga naman, ubos sa ato balaod sa pamuo, ang una nga lakang or step nga atong sundon, ilabi na sa mga aplikante, maong pag-apply. Dili ka diretso lugar nga mahimo kang manager, dili ka diretso may mong supervisor without passing the first stage. Mag-apply ka sa. So ato nang timanan ha, kay mao ka na ang gitawag sa labor law nga four-fold test. Ako balikon. Mao ni ang giingon nga four-fold test. Upat kuno ka mga pilo nga mga pagsuway so sa ka empleyado nga mag-apply sa usa ka kompanya. And this is number 1. No? Sulod ka, dala ka sa imong mga reference, mga papilis nimo, nagkikatubang ka sa human resource manager. Di ba? Nya basahon din sa taga human resource department. Taga-asa ka. Bisag naago na dito sa application. Di ay, asa ka man ni graduate. Tubagsab ka. Kining bago ka pang anak ko man, fresh graduate ka. Yes. So, primero lugar nga employer, both hono naon. And these are few questions to be asked by the Human Resource Department. Alright. Na-interview. Pagkaman sa interview, talag sarang ingon sugod ka na karon. So, advisean ka nga maghuwat ka sa tawag, maghuwat ka sa mga reply or response. Paybaon mo kamuna mo o unsa na ang outcome kay amo pang i-evaluate ang imong application. Take note ha. Wala na magpasabot nga once magdala-dala ka sa imong application, pagsulod nimo sa usa ka kompanya, trabaho ka na. Okay, basig mo na imong pagtuo ba? Naiuban nga daghanang mga kompanya nga applyan turn down, pakyas. Let's admit nga mauna ang pangitabo. Naagi na siya. Wala pa maabot ang surety. And so, ang HR, maingon nga, watila mo tawag, sir. Ibilin lang imong contact number. Ay, di aman di contact number ni mo. Mga nana lugar, no? Bisag kinisi ko, no? Si Bibit Pagara. Assuming government ang imong i-applyan, ga-apply ka man.
Pag-apply nimo wala garantiya nga ay okay dawat ka na. Wala, di ba? Ngano man kay i-evaluate ka na didto. Mo fit ka ba? Kanang imong nahuman nga kurso. Mo fit ba sa usa ka posisyon nga gikinahanglan or gi-offer sa mao nga kompanya? Mo na ang tanawon. Panalitan kung mo fit, pwede ka dayon ma-follow up og tawag. Sir, si kuan nimo kana mo. Kuan ari diri report makadabo kini dad ang NBA clearance, police clearance, etc. kay i-evaluate finally murag madawat ato na ni sir, murag madawat ka. Di ba? Murag madawat ka. Lukat lang nining mosunod police clearance, NBI clearance, mga clearances, CFI clearance or court clearance, barangay clearance, ingon na ang atong pagabuhaton. Kana kung doon ay tawag. And so, what is the exact term? And what for example, you will be accepted as an employee of the company. What is the specific term that describe to a certain person who is being accommodated or pwede na siya mag-employ? Katawag na sa English nga hiring, no? Kapili, di ba? Oo. Usa ni sa four-fold test according to the labor law. Dili ni ako ang balaod sa labor mooy nagakuin nining mao nga pulong para nga kun panalitan madunggan nimo ilabi na sa taga-opisina. All right, Juana, just follow our memorandum, observe the fourfold test. Okay? So ikaw kana ka sa HR, you have to observe. Dili kay pagbasa nimo sa application gikan ni Juan, misya kay, uy Juan, dawat ka na. No, you cannot do that. I-evaluate pa ka na. And so, kung madawat ka na diha, pasado ka na sa upat ka mga stages sa fourfold test kung madawat ka. O gatawgo na og fourfold test. Tanawa ang labor law aron mag-guided mo na. Ang pag-hire sa ka-empleyado. So tulo na lang ang atong isgutan din unsa maning tulo? Second. Ay niya naman ta sa second level. Number 2, payment of wages. Timan niya, na-hire ka na. Unya after 15 days or 1 month, na anay sweldo ni mo. Indicative na ka na, nga empleyado ka na gyud. Pero dili pa sangpit ka na pa may 3 and 4 nga atong pangitaon. As soon as you will receive your salary, usa na sa mga ilhanan nga, giila ka sa HR, recognize ka as an employee, legitimate employee of a certain company. Okay, so payment of wages. Ang punta na, Dabi Sir Frank, ako mga 6 months na, wa pagyapong ko sweldo Mao na ng problema na to karon, ato nang itakol. Kung 6 months nakalabay, mag-resign ka na kay wa kagyud siguro pa kinanglan na diya sa mga opisina. So, you ask the HR, ma'am, unsa may akong status na ini? Shall I continue working with this company? Oo. 6 months, wa ka bali-baliha, wa kay sweldo. Magpakisayod ka. Kasi bako og naay mga problema usay medical certificate. Dito pagbasa sa medical certificate, kay naa sila company doctor, delikado imong panglawas. Now, what is the period allowed?
so that you will be considered as employee of the company. At least 6 months. Dabig di ka makarecover sa imong balatian as certified on the basis of the findings sa usa ka company doctor unsay magakitabo. Di ka ma-employ. Kay wala may improvement sa imong panglawas. Unsay nung dili ka ma-hire. Ang posibilidad mao nga posible nga makahatag ka, makatakod ka sa balatian sa lawas sa imong mga kauban diha mismo sa opisina. Sa ingon na so sayang, no? Pusa maniguro ka. Imo na maniguro na payment of wages wa ka sweldo eh. So magsugod ka na og duda. Sige kang sige ka ng ubo-ubo. Magduda gid da. Di ba? So kana tanaw na assuming you are qualified. And so that requirement number 2 sa 4-fold test, payment of wages, naagi na. Di kita mawala. Okay, let's proceed to number 3 kay upat man eh. So that you can be considered and qualified as an employee of a given company. Ikatulo, ang kompanya has the power to dismiss. Dismissal power. Nga salaktod nga pagasulti mo, nga kung ang kompanya nag-dismiss ka, gidismiss ka, gitugot na sa balaod, kay part ka na sa 4-fold test nga dunay dismissal power ang kompanya. Ang sugdanan mao nga if you were able to work continuously for a certain period of time, maayo. Ibaw ka na mga pangitabo usahay. That's why kamo nga mag-apply sa trabaho, hinuktuki inyong mga kahago diha. Init biya mag-apply ka sa trabaho. Hinuktuki og maayo. Tanawon yun ninyong maayo. Kay once nga magtrabaho ka, at the same time, tudo-tudo ang trabaho in accordance with the existing rules of the office. Dili kay mag-report ka, ang imong report time is alas 8, unya muanha ka mga alas 9. Okay. Aside from that, doon na kay mga minor misdemeanor in the performance of your duty. Dili lang lugar ka na. Sige kang pasumangil nga gilantan ka, pero kasiga imong mata. Wa ka madihilante, basin ka siya boka. Kimimuhan ka, gi-investigate ka, napamatud-an ka nga nagmalingger ka lang sa imong trabaho, di ka seryoso. And so what will be the next decision on the part of the company? The company, after thorough evaluation, you will be notified, ipa-explain ka. Munang gitawag og due process. Pabawon ka, you are hereby notified that so and so, you are absent so and so, and you are further required to explain within 24 hours. Okay. Submit ka na. After that, do not be surprised that the company may issue a follow-up. Kay notice and hearing man eh. Katong pagpadala nimo sa imong suwat sa kumpanya, that was a hearing already. Usay baton sa kumpanya, after reading and after additional details concerning your attitude in the company,
mahimo nga ang kumpanya mo dismiss diha kanimo. Nguban siguro may nga dismiss man ko nga mo kana mo kini. Ang kumpanya dili basta-basta mo dismiss kun wa kay mga problema. Labig na ay mga memorandum. Disgrasya ka. And so the company must have to exercise the third test of the fourfold test. The power to remove, the power to dismiss as an employee. So imo nang paminahon nga once nga naa siya the power to remove the employee, ikaw recognize ka originally as an employee of the company. Kaya mo man yung mga test o si ikopat, kaya importante ni kayo. Control test. Dili ni ingon nga unsa nga control. Meaning the act of supervising the employee. The act on how to oversee the performance of the employees in a certain company. Because once you fail to comply, you should be corrected. Munang control authority sa management. O wala na panalitan, di ka gabali-balihon, you are not an employee. Because wa na to masunod ang fourfold test. Sabtan nyo. Okay, kajut lang ha. Mo-break sa ata, Jess, sa atong mga pahinumdum para sa atong mga tigpasiugna. Okay, si Bibit Pagara, may hapon ni mo dahil, no? Ingon pa siya si Mrs. Pagara, ingon siya, Mrs. or Miss, na siya nga, kini nga, good PM sir, shout out ko sa tanan nga naminaw karon sa imo nga programa, Nuda Veritas, kang Kapitan Pablo Bactong. Ina si Kapitan Bactong, nakadumdum pa ba siya nako? Ingna lang siya kay, o di siya kadumdum nako, niya makadumdum ko niya, unfair kayo. Gibungaw na siya, kung magaling ng kalakihan. O, si Pedro Bactong. Amigo man ako ni, kana kung gila ko niya, amigo po ako niya. Kung naas Pedro Bactong, ipadungog ma'am. Kapitan man naibaw man ko niya siya, nahibaw ko niya ni ini, kunya nawala siya sa pagkakapitan, somebody talk over his, please.
Niya, nibalik siya, di ba? Nibalik siya. Si Pedro Bactong. Aktibo kay kinis Pedro Bactong, kaniadto sa duna pa may project. Abot mi diha sa basura at iba pa. Nagkampanya kami sa cleanliness and sanitation sa mga kabaranggayan din sa atong syudad. Apil ang balubal nga tuas layo. Inas Bactong, si Pedro Bactong. Pero usahay ang tao, pwede man nga malimot, dili tuyoon nga malimot. Naasay uban nga malimot, ug tuyoon pod nga malimot. Kap, may hapon ni mo kap, no? Bahala ka na. Basta kapadumdum lang ko. Kadumdum ka kanadto, mag-anaan ko. Oo. Aginod pagid akong sakyanan kay bag-o. Mahado ko og magarasan ba? Oh. Kadumdum ka sa basura at iba pa. Katong mga green nga truck nga gapanglimpyo. Apil ka sa contest, di ba? Pautana na siya day. Bet, si Kapitan Bactong. Oo. Karon nagbalingbing man siya. Nakasabot, ingon na ang politika. Kasabot mi, die hard kini nga dungkoy is alls. Kay kung buhi po to si aning dungkoy, ambot og mobalitok ba ni siya? Karon tuan na siya kang Rufus man siguro, no? Oo. Ambot Rufus ba o Clarix? Sige mong paldo-paldo diha, kap. Ato-ato ragon na, nagkasuko gud. Oo. Nana-mana. Kadyod lang, ha? Na-call na ko diri sa gawas ba? Iba o mako, paningil sa akong cellphone nga utang, pila raman na 600? Sige kung balik-balik kung og tawag, ako na itong gipamaliw nga SGC. Kung nara diha Jess kay usay makonsensya ta ba nga sing tawag. Di na ko tubag gunoy. Okay. So, Kapitan Pedro Bactong, maayong hapon ni mo diha day. Og, namalihog lang ko kang Bibit Pagara. Bet, palihog lang. Ina siya. Nya dayon si Mang Fee Mondia, maayong hapon Sir Frank, maayong hapon Sab, maayong hapon. Unya, ingon pa ni kining Bibit Pagara. Siya good PM, sir. Okay akong ingnon. Okay akong ingnon. Among mabitikon nga barangay Kapitan Pablo Bactong. Kaila ko niya, ngano nakakaon ko og durian diha? Gumikan niya, kay galaag-laag man to siya. Nya kadala siya og durian. Ako niya ba punuan din eh. Nakita na ko daghan di punuan. Siya, mo naghatag na ko og durian. Si Kapitan Bactong, siya, naminaw karong mga amigo ni Kapitan Bactong, susmunto na sab ko kay, grabe, nanghatag siya ni Frank nga kontrapartido si Frank, di man na sila amigo, kaya kami, amigo man mi. Kap, og naapay sobra-sobra diha, padumdum lang. Sige, Kapitan Bactong, may buntag nimo, may buntag, may hapon nimo diha. Sige. Adjot lang, ha. Alright. Sige, padayon ta. Unsa na nga, asa na gani ko? Nahuman ako sa power to control, no? Power to control. Meaning, kung ikaw empleyado, you have to listen this, no? Kaya maura ba niya sahay ang ligas, maura niya sahay ang controversy nga daghang mga kaso makaabot ditong dapita sa NLRC sa arbitration. Kay ang rason sa mga employer, di man ako na siya empleyado. Mao na ang rason. Di na ako siya empleyado, meaning gusto siya ang employer
gusto makalingkawas o dili magbayad sa iyang obligasyon, kaya di man siya empleyado. Now, what is the remedy? The remedy is to revisit the fourfold test. Ang pinakakatapusan nini mao nga whether the employee is under control of the management. Kanang control sa management, wa na magpasabot nga ang liog ni mo higtan o pisi. Kontrolado ka. No. Sugoon ka. Oh, adto dito palit og lansang, adto dito palit og semento. Oh, di ba musugot ka? You're under control. So, daghan ang mga employer nga napildi ini nga kaso. Daghan mga employer napildi ini nga mao nga kaso. Kaya mingon ang employer, uloy, wa may control kay kapasagdan man namo na diha. Pero doon ay panahon kasugoon nimo. And so kadto nga mga instances nga gisugo nimo siya sir, whether musugot ka og dili, that amounts to control. Na mag-istokada ka mo dito sa arbitration branch sa NLRC. Muna nga, doon ay mga panahon, kakapildig yun ang employer. Siya, huwag milabot na yun, sa mga kinawa na mo kini. Na, istadihan tayo sa labor arbiter ang fourfold test. Gisulduan ka ba? Yes. Oh, kondisyon na ang arbiter. Empleyado, gini, kay gisulduan man. Oh. Kano sa ka manihire? Nitong mo ka na mo kini. Na ka ba'y kamatuoran nga na-hire ka? O, kita mo na. Sa ito pa ang hiring is utmost consideration. Lugar, fourfold test kini siya. Unya na yun, na yung mga pinaka-usa sa mga pinaka-importante nini. Kung ang employer adunay authority to dismiss, usually it follows. More inherent na kini nga authority because the law provides. Because of this fourfold test, the power to dismiss. Sabtan ninyo. Mao na. Kapitan Baktong. Then dapita sa kuan balubal. Nga gwapo na ilang kuan di ba? Mga facilities na ilahang barangay hall, na ilahang stage ba to? Gwapo ang barangay balubal. Gusto nga ko magkapitan dito kay muparang ko ni Baktong. No? So, unsa na? Di ko, wako kailan ni mo. Kumidya bitaw na kahapno. Okay? Sige, Bet. Salamat kay Bet. Ingnon mo si Kapitan Baktong na ng mga butanga. Ha? Sige, kadyot lang, ha? Okay. Kadyot lang, ha? ODM PM, okay ako inon. Sige. Sige. Salamat ka doon na pataylain nga hiskutan din sa ato nga pagpanaguban sa ato nga programa. Okay? Nala. Ang sunod na to nga isgutan, kaya na human naman ta sa fourfold test. Oy, kadyot, sa di pa ko magpadayo din kagapong adlaw naminaw ko sa impeachment hearing. Kinsa ba'y nakamatikod na ito? Na ay mga legal terminology dito na gusto na ko nga makakatunsan mo. Madunduman ninyo ang silbing ipanulti. Kaya sa may pulo sa inyo pagpaminaw, di mo maningkamot nga makasabot ka mo sa gisulti sa mga abogado. Ingon pa ni Attorney Binluan sa iyang cross-examination. Nagsulti si Atty. Binluan. Kang attorney, mingon ta ko og kaning luok
Kato ba katong direktor sa NBI. Gi-question siya, kasabot ba ka unsay felony o unsa ang crimes? No. Sabi ni mo, gitubag ba ni lutok? May ginis lutok, abogado yun. Na, para sa kanang sa nihay tawag na to, for the information, sa kasiwran sa atong mga tigpaminaw, katong gipautan na ni Judge o ni Atty. Binluan, what is felony and what is crime? Okay. Nakatubag mo o makatubag mo or huna-huna pa mo nga inyong tubagon. Ang sulti ni NBI Director nga kung felony, mga krimen kining gapitabo diha sa revised penal code. Kung musulti kita nga crimes, mga krimen kini nga atong nasupak diha mismo sa special law. Correct ang istorya sa mao nga direktor. So at least ma-share na to ang inyong ang inyong nadungog, masabtan ninyo, follow up kini nga pagpasabot sa gisulti kagahapon ni Kuan sa apelyido, bag-o pa nga nako nga na-mention. Di ba? So, meaning, ang buti pasabot sa felony, mga krimen nga naa nasulat sa revised penal code. Unsa man ni? Kanang grave threats, inciting to sedition. Nga naman, kay kining mga krimina naa sa revised penal code, and so that is considered felony. What is the example of the crime that is against the special law? Nakadumdum ko, one time, nag-iskot ko og special law din. Ambot na, samtan buto ninyo, sabot pasabot sa special law. Ambot ma-recall ba sabto ninyo, ang akong gisulti may tungod sa special law. Ang special law, nga nahisgutan pod, kay, ang pagbuhat sa krimen, no? Makover sa special law, kay krimen man sila nga dili makita na to sa revised penal code. Ang robbery, ang rape, ang murder, theft, grave threats, arbitrary detention, delay of the delivery of the prisoner, etc., etc. Mga krimen kini nga felony ubos sa revised penal code. Pero ang krimen ubos sa special law, mao kining mga balaod, ako na ning nisgutan ito pa, mao kini ang mga balaod nga gipanday o gibuhat sa Congress. Mao na nga madunggan nato na ay Republic Act so and so. Republic 125 ingon na Republic Act so and so. Moning mga balaod nga na-enact or napalabang sa Kongreso o gatawgon kana siya og special law kay wa man na siya sa revised penal code. Sabtan ninyo. Ang legal terminology nga itawag na crimes. Pero ang violation diri sa mga sa revised penal code, gataw ko nag-felony. Munang ingon nila, intentional felony. At least nakakuha tao gamay nga pagtulunan sa diskusyon nila kagapong adlaw. Kaya mo ko maglisod mo og sabot ni adto, ilabi na sa mga non-lawyers.
So at least dinhi atong na recap og gamay madunduman ninyo kining mga butang. So ako po ning naiskutan, confident ko, nakadumdum ko nga akong gilakbitan dinhi unsa ning special law, unsa ang general law. Kay kung doon na special, doon na general. Diba? Ang general mo nang naa sa revised penal code. Ang special, mao nang tanan nga mga Republic Act nga gipalabang sa Kongreso. Nanay mga Republic Act number. Karon abot nag 11 so and so. Paspas kayo ang ilaha pagpalabang sa balaod. And so, that is special law. Okay. Simple. Balik ta sa may tungod sa labor. Doon inangutana kabahin sa mga leave, maternity leave. Ang maternity leave, di pa ta mag-iskot sa main question. Ang maternity leave, mo Google og 105 days. Kanato 60 days naman, no? Oh. 105 days. Pero kung panalitan solo parent ikaw, why ginikanan nga masampit. Oh, ginikanan. Walay bana nga masampit kay solo parent man. Tagaan ka o additional nga 15 dias sa maternity leave. Ingon na nakaayo ang balaod, special law. Republic Act na limtan ko lang, mura nagsugod ni sa 10-10. Amao nga balaod. So additional information labi na sa atong mga misis, ha? Bet, og doon na kapay kanang bag-o ka panalitan na pamilyada na ka, pamilyado na, yun ni mag-enjoy ka. Sa mga lalaki, gitubag ko ng pautana ka na to, paternity leave, entitled mo, 7 kadlaw. Ay, gituyo ko na, kay para paglili sa arenula og tinaw na ba ang ihi sa asawa. Maramang ko na. Oh. Sa binuha mo na Sir Frank, oy, saktan lang ko ni komedya. Oo. No. Dirita balik sa libor. Libor naman to nga ni, as a matter of fact. Dirita sa pinakadako nga kanunay nga masugamak na to nga problema. Kanunay nga maadto ta sa libor sa NLRC kung dili na to mamaayo kini pagpasabot. Unsa man ni? Unahon na to, doon ay pangutana, unsa man ning just cause? Unsa pa ning authorized cause? Kining mga terminology, gi-provide kini sa Labor Code of the Philippines. Balaod gini siya. Ang authorized cause, mao kini ang mga rason nga pwede i-invoke sa mga employer para di sila mahimo nga responsable or madubag. Ang just cause, ako pong i-explain diya kaninyo. Unahon na to ang authorized cause. Daga kay mga pangitabo nga ang mga empleyado iputbol sa kompanya. Iputbol sa kompanya for authorized cause. Invoke na yon ang balaod na sa kompanya. Ang mismong kompanya will be the one to invoke. We remove the employee in accordance with article so and so authorized cause. Okay, unsa man eh? What is in it in the authorized cause so that the removal of the company is justified? Ako langan lang ang usa or duha, no? Ang authorized cause mao ning gitawag nga redundancy, retrenchment. Meaning nga kung ang kompanya mag-initiate og programa kabahin sa redundancy o retrenchment, unsay may tabo?
ang kompanya will have to remove some of the employees for being redundant. Nanusa man ning redundant? Ang redundant, usa kini kamatang, no? Nga trabaho nga ang imong function gitrabaho pod sa imuhang lain nga kauban. So sama ang inyong mga function. Munang gitawag og redundant. Subli silbi. So maingon ang kumpanya subli man ni. Mao magyapon ang trabaho. Kapait magyud kaayo nini. Alakan sita kay mao man ang function. And so the company has to decide, you will be removed. Is it justified? Yes. Kaya according to the labor, that is authorized cause. Wa kay mahimo na. Pero bayran ka, 15 days for every year of service. Sa authorized cause, redundancy panalitan ang maong issue. So mora ng mga abutang nga ako ning iklaro dinhi kay daghang kayo ang akong mamit nako, no? Nya maglabad ang lahat hinuktukan nila ngano nga redundant man ako. Ngano nga gatawgon man og redundant. Di lang siguro nimo masabtan og maayo. Pero klarohon nimo ni once kani nga naana ni nga issue, you refer your concern to the office of the Human Resource Department. That is why suggestion ko lang ni. You ask for a job description. Aron nga ang imong job description imo nang basa-basahon, unya lantawon po nimo dito sa lain nga lamisa. Imo pong lantawon nimo tong lain nga kining akong trabaho mura pog iyang gitrabaho, mao gyud. Oh. Is that redundancy? Yes. Ang kumpanya kon mag-maintain sa redundancy, alkansi yun. That is one, ha? Kuan, kining reason ngano nga dunay authorized cause. Redundancy. Dunay lain, installation of the labor saving device. Unsay po pasabot na ini? Kung panalitan ang usa ka planta, kanato manumano ang ilang trabaho. Maglimpyo silang butilya, ilang kulkugon ang butilya, aron malimpyo ang butilya. No? Ilang sabunan, limpyo ang butilya. This time, it's no longer applicable. Ang gabuhaton mao nga because of the new machine, because of the installation of the new device, wala na kulkog, machine na ang maglimpyo. Niya daghan pag yun ang malimpyo nila sulod sa 8 oras. Kumparar sa mano-mano pagkulkog sa mga botelya. And so, that is equivalent to the installation of the labor-saving device. Is that justified under the authorized cause? Yes. So, ang labor, dili mo argibiyar. If the management will resort into that practice. Wala tigong pananuguras, din sa atong pagpanaguban sa atong tulmanon. Thank you so much sa inyong pagsunod kanunay. Kadyot lang kabuton ako ang papel kay kining nilagpot. Oh. Sa ngalan ni J.C. James, dirin napita sa pikas, magpasalamat mi sa inyong pagsunod kanunay. O sa tanan naka-text din no? Ilabi na kang bibit pagara. No, palihog lambit, ina nga ni siya bet, ina nga ni siya. Unya, og di siya katubag, inon siya nga, kapadumdum barbato ni mo nga naabak kunoy koan. Kanang usan ni durian. No, ina na, tiaw-tiaw lang. Kaya ako, talagsar ko magtiaw-tiaw. Niya ang topic isgutan ni ma'am. Gigugma kita, dili tungod, kung kita angayan. Kung dili, tungod kay lukat na kita sa atong Diyos nung amahan. Ako balikon, ha? Gigugma kita, dili tungod kay
kita angayan kundili tungod kay gilukat na kita sa atong Diyos nung Amahan. Okay, salamat na lang sa inyong pagpaminaw dinhi sa atong programa. Salamat lang ko nga naamo nakiglalay diri kanako. Ato padayonon ang may tungod sa labor next time sa atong pagpadagan sa atong tulmanon. Sa ngalan ni Jesse James diri sa pikas nga lawak dinhi sa atong pagpanaguban among mga maynundanon nga pagpadumdum sa pulong karong hapuna. Atong gigukod ang kalibutanong kalipay nga lumalabay apan ang langitnon walay katapos ang kalipay atong gisalikway. Salamat ug may hapon. G103.9 Gold Radio. Balita satak na. Anunsyo. Gi-anunsyo sa Department of Migrant Workers kon DMW nga gipirmahan ni